Hi guys, bago tayo magsimula, ipapaliwanag ko ang isang American mystery at horror science fiction movie na tinatawag na Color Out of Space. May isang babae na gumagawa ng ritual sa tabi ng ilog. Ang kanyang pangalan ay Lavinia Gardner. Biglang may lumapit sa kanya na lalaki, si Ward Phillips, isang hydrologist na nagsusuri sa lugar na iyon. Pakiramdam niya ay iniistorbo niya ang ritual, nagpasya siyang umuwi. Sa bahay, hinihintay siya ng kanyang mga magulang, na nagngangalang Nathan Gardner at Teresa Gardner. Mayroon din siyang dalawang batang kapatid na lalaki, na nagngangalang Benny Gardner at Jack Gardner. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang mag-dinner together, ginagawa na nila ang kani-kanilang activities. Si Lavinia at Jack ay sinusubukang matulog, si Benny ay naglalaro sa computer na sinamahan ng kanyang aso, habang ang kanilang mga magulang ay nagsasaya. Biglang nagising si Jack dahil sa takot. Lumabas siya ng kwarto at maya-maya ay may lumilitaw na purple light sa labas ng bahay nila. Pagkatapos ay agad niyang tinawagan ang kanyang mga magulang ngunit hindi siya nito naririnig. Para siyang naabsorb sa liwanag at naghi-hysterical siyang tumili. Nang marinig ang sigaw ni Jack, agad siyang pinuntahan ng lahat at may naamoy silang kakaiba at nakakita ng makapal na usok sa labas. Lumabas sila ng bahay at hinahanap kung saan nanggagaling ang amoy. Sa wakas, nakakita sila ng isang bagay na kulay ube, na may kakaibang amoy, at mausok sa kanilang bakuran, habang si Jack ay mukhang gulat na gulat pa rin sa bahay. Dagdag kinabukasan, tinawagan nila si Mayor Tuma upang tingnan ang kakaibang bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Ward sa kanilang bahay at tinitingnan ito. Ayon sa kanya, ito ay isang meteorite na hindi delikado. Nang maglaon, humingi ng tulong si Ward sa pamilya upang ihatid siya sa isang taong nakatira din sa lugar. Dinala ni Benny si Ward sa isang taong nagngangalang Ezra. May nakitang kakaiba si Ward sa inumin. Bilang resulta, hiniling niya kay Ezra ang kanyang tubig na gagamitin bilang materyal sa pagsasaliksik mamaya. Sa gabi, umuulan na may kasamang kulog. Kakatwa, ang kidlat ay kulay ube. Pagkatapos ay tinamaan nito ang meteorite na nahulog sa bakuran ni Lavinia habang nililibang niya ang ulan. Hindi nagtagal, sinabihan siya ng kanyang ama na pumasok sa bahay. Ang kakaiba ng lugar ay nagsimulang lumitaw nang sinaliksik ni Ward ang tubig na ibinigay sa kanya ni Ezra, at pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang tawag, ngunit ang boses ay hindi masyadong malinaw. Nakikita rin niya ang isang lilang liwanag sa likod ng mga palumpong at biglang yumandar mag-isa ang kanyang sasakyan. Kinaumagahan, nakita ni Nathan at ng kanyang asawa na wala na ang meteorite sa kanilang bakuran. Ipinagpapasalamat nila ito, ngunit sa kabilang banda, hindi nila namalayan na sumanib ang meteorite sa lupa at nadumihan ang tubig sa lugar na iyon. Ang epekto ng meteorite ay nagsimulang lumitaw nang si Teresa ay naghihiwa ng mga carrots. Sa pagkakataong iyon, hindi niya sinasadyang mahiwa ang dalawa niyang daliri. Kaya naman, dinala siya ni Nathan sa ospital. Ang mga bata ay nasa bahay na walang mga magulang, at ang lahat ng responsibilidad para sa bahay ay ipinaubaya kay Benny. Kinaumagahan, inaalagaan ni Benny ang alpaka ng kanyang ama, habang si Lavinia ay nag-e-enjoy sa umaga sa pamamagitan ng pag-inom ng isang tasa ng kape. Nakita niya si Jack na mag-isa, nakaupo sa bakuran at kalaunan ay nilapitan niya ang kanyang nakababatang kapatid. Naguguluhan siya sa ginagawa ng kapatid niya. Sinabi niya na may kausap siya na nasa balon sa kanilang bakuran, bagaman walang nakikita si Lavinia doon. Nagsisimula na ring hindi makakuha ng signal ang kanilang telebisyon. Sa parehong gabi, sinubukan ni Lavinia na magsagawa ng ritual gamit ang Necronomicon at nag-aalok ng kanyang dugo upang iligtas ang kanyang pamilya. Sinusugatan niya ang kanyang sarili gamit ang isang proseso. Pumunta sina Benny at Jack sa kwadro ng alpacas. Nalaman nilang ang mga alpacas ay naging isang nakakatakot na kakaibang hayop. Nagsimulang lumitaw ang isang bolt ng kulay, na dahilan ng pagtakbo nila palayo sa kwadra. Pinuntahan ng kanilang ina si Jack at niyakap ito, ngunit bigla silang tinamaan ng purple bolt. Nagulat sina Nathan at Jack, kasama na si Lavinia nang makita niya ang katawan ng kanyang ina at si Jack ay pinagsama. Gusto silang dalhin ni Nathan sa ospital, ngunit galit na galit siya dahil hindi na umandar ang sasakyan pati na rin ang lahat ng electronic device. Hindi nagtagal, gustong bumalik ni Ward sa tahanan ni Lavinia dahil nakita ng kaibigan niya ang hayop sa lugar na iyon na mukhang nasunog ng radiation.
Nang maglaon, gusto ni Lavinia at Benny na tumakas mula sa lugar na iyon. Gusto nilang tumakas kasama ang kanilang mga kabayo, ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang mga kabayo ay hindi nila makontrol at tumakas sa halip. Samantala, naririnig ni Benny ang kanyang aso sa balon. Nagpa siya siyang pumunta sa balon upang hanapin ang kanyang aso. Biglang nagliyab muli ang lilang liwanag mula sa loob at hinihigop siya. Siya ay naglaho kaagad, at si Lavinia ay nalulungkot tungkol dito. Bigla siyang pinapasok ng kanyang ama sa bahay. Pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang anak sa silid kung saan magsisilbing pagkain ang kanyang asawa at si Jack. Maya-maya, dumating si Ward at ang kanyang kaibigan sa bahay. Nagulat siya nang makita niyang naging kakaiba ang mukha ni Nathan. Pagkatapos ay narinig niya ang sigaw ni Lavinia at agad siyang nagpunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Nang makarating siya sa silid, laking gulat niya nang makitang si Teresa ay naging isang kakilakilabot na halimaw. Mabilis na binaril ni Nathan ang kanyang asawa hanggang sa mamatay. Pagkatapos magmadaling lumabas, tinangka ni Nathan na barilin ang umuusbong na kulay na lumalabas mula sa balon, ngunit nagkamali ang kaibigan ni Ward sa pakay ni Nathan at binaril siya nito at namatay. Pumunta si Ward at ang kanyang kaibigan sa bahay ni Ezra para tingnan ang kalagayan ni Ezra. Pagdating doon, nakita nila na si Ezra ay naging isang halimaw. Nagpa siya silang umalis sa bahay, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kaibigan ay nahuli ng mga mutated na sanga ng puno sa itaas nila. Tumakbo si Ward sa abot ng kanyang makakaya upang maiwasan ang liwanag. Pagkatapos ay nakita niya si Lavinia malapit sa balon at naging halimaw din pala ito. Pati ang katawan niya ay nahawa na sa kakaibang liwanag. May ipo-ipo malapit sa kanya at hinihigop nito ng buo ang kanyang katawan. Isang takot na Ward ang tumakbo sa loob ng bahay, ngunit sa halip, nakita niya si Nathan na buhay pa. Kahit na nabaril na siya, kahit papaano ay nakabalik siyang buhay. Nagtatago si Ward sa bodega ng alak habang ang pagbaluktot ng kulay sa realidad ay nagtutulak sa pagkawasak ng ari-arian, na iniiwan sa kanya ang tanging nakaligtas habang umaakyat siya sa mga labi ng lupang sakahan, na ngayon ay isang walang kulay na abo, blasted heath. Sa epilogue, nakatayo ang isang traumatized Ward sa ibabaw ng tapos na dam na sumasakop sa dating property. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga video na tulad nito, i-on ang notification bell, at mag-iwan ng like, comment, at huwag kalimutan i-share ang video, para matulungan mo ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.